Praise the Lord. Thank you, Lord. At ang ating bagong team dito po ngayon sa buwan ng Setyembre ay ang Built Different. At yan po ay iikot sa aklap ng 1 Peter. So yan po sa buong isang buwan ng Setyembre sa kalooban ng Diyos. Ang atin pong mapapakinggang aral ay iikot siya sa buong aklap ng 1 Peter o unang sulat ni Pedro. Kaya ang team ay Built Different at dahil dyan ang ating paksa, ang pagyakap sa bagong pag-asa. Okay, yan po ang ating title ng topic, ang pagyakap sa bagong pag-asa. At yung tekstong ating gagamitin to elaborate itong pagyakap sa bagong pag-asa ay makikita natin sa unang Pedro, talatang kabanata 1, talatang 3 hanggang 7. Ito po yung ating opening verses of Scripture na binasa kanina ni Sister Bam. Kaya buksan natin ang inyong mga Bibles, kung meron kayong Bible at tumunghay naman kayo dito sa screen upang mabasa natin ang unang Pedro 1, 3 hanggang 7 at babasahin natin sa Pinoy version. Pakiclick po, mga kapatid na naka-in-charge dyan. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon nating si Jesus Christ. Kasi sobrang naawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay nung binuhay niya ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. Kaya umaasa tayong mamanahin natin yung kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve yun ng Diyos sa langit para sa inyo. At dahil sa faith nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipapakita sa katapusan ng panahon. Verse 6, dahil dito, magsaya kayo kahit nasa sandaling panahon ay kailangan nyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Kailangan yan para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith nyo. Yung gold kahit nasisira, kailangang idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo. Kaya kailangan talagang matest yan. At pagkatapos, mabibigyan kayo ng papuri, kalawalatian at karangalan pag na-reveal na si Jesus Christ. So, pag binasa niyo po at inunawa itong particular verses na binasa natin, ang mensahe po niyan ay patungkol sa pag-asa. So tayo daw bilang mananampalataya ay dapat mamuhay na may pag-asa sa ating mga puso. Why? Kasi sa aking introduction, ang aklat ng unang Pedro ay sinulat sa mga Kristiyano na kung saan sila po ay mga nami-misunderstood. Mga Kristiyanong ang mga tao ay may mga maling akala o maling palagay sa kanila. Ang mga Kristiyano during that time ng sinusulatan ni Pedro ay mga tinutuya. No? Mga tinuya ho sila. They were mocked. They were rejected. Sila po ay tinanggihan. And they were persecuted o sila po ay mga inuusig o inusig. Yan po ang kalagayan ng mga Christians during the time that Apostle Peter wrote that particular book, the 1 Peter or first epistle of Peter. Ano ang reason kung bakit ang mga Christians during that time, pag binasa nyo ang buong aklat ng 1 Peter, ay makikita ho ninyo ang mga dahilan kung bakit po sila inusig, bakit po sila pinahihirapan, bakit sila tinutuya, binabastos, at higit sa lahat ay bakit sila inuusig, kinukonfiskate ang kanila pong mga gamit, ang kanilang ari-arian, at pati ang kanilang buhay. Grabe yung hard sufferings na nararanasan ng mga unang Kristiyano. Noong panahon, sinulat ni Peter yung kanyang first epistle na yan. At ngayon, ano ang reason why Christians were misunderstood?
why they were mocked, why they were rejected, and why they were persecuted. Ang unang reason, sabi rito mismo si Peter na nagsabi, ay para subukin ang kanilang pananampalataya kung tunay na ginto. Para ma-prove kung genuine yung faith ng mga mananampalataya. Kung bakit dumadaan ka sa mga pagsubok at mga problema sa buhay. Ang sabi ng unang Pedro, 1, talatang 6 hanggang 7. Dahil dito, magsaya kayo kahit nasa sandaling panahon ay kailangan nyo munang makaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok. Bakit daw kinakailangan sa sandaling panahon ay magsaya sila? Bagamat sila ay dumadaan sa sari-saring pagsubok. Verse 7, kailangan daw yung pagsubok na yan. Why? Para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith nyo. Kaya bakit hindi ka nawawalan ng mga problema? Bakit hindi ka nawawalan ng mga pagsubok sa buhay? Sapagkat tinitest ng mga pagsubok na ito kung tunay ba ang pagtitiwala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi rito, kung yung gold kahit nasisira, kailangang idaan sa apoy. Pero mas mahalaga pa sa gold ang faith nyo, kaya kailangan talagang matest yung faith natin. So yung faith natin ay tinetest kung totoo ka bang Kristiyano o totoo ka bang born again. Sapagkat alam natin, ang batayan ng kaligtasan ay ang pananampalataya. There's no other evidence or basis of salvation other than faith. We are not saved by works. Hindi tayo madiligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi din tayo madiligtas sa pamamagitan ng pag-anib sa anumang relihiyon o sa anumang sekta. At ang maliwanag ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace you are saved through faith. And it's not from yourselves, it is the gift of God, and so that no one can boast. So kayo'y naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. At ang pananampalatayang yan ay hindi mula sa inyo. Ito'y kaloob o regalo ng Diyos upang walang sino man sa atin ay magmalaki kung bakit ka sinave o naligtas o bakit ka pupunta sa langit. So sa makatuwid, ang pananampalataya ay napakahalaga. Ngayon, paano makikita ng Diyos at ng ibang mga kasamahan natin na mga mananampalataya at maging ng unbeliever, ikaw ay totoong believer ni Jesus Christ? Paano malalaman na ikaw nga ay tunay na papasok sa langit? Kung paano ang ginto ay sinusubok kung tunay nga o genuine, ganun din ang ating pananampalataya kung genuine nga ba yan. Kaya huwag ka magtaka kung bakit marami kang pagsubok sa buhay. Dahil maaaring in the past, hindi napapatunayang totoo ang faith mo kay Lord. Hindi mo lang nare-realize, bakit kaya sunod-sunod yung problemang dumarating sa buhay ko? Bakit kaya madalas nalalagay ako sa panganib? Tinitest ni Lord kung totoo ba yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Bakit minsan nawawalan ako parati ng pera? Kung kailan may bayarin, saka naman natatapat na wala akong pera. Para subukin kung totoo ka bang umaasa o nagtitiwala sa Diyos. Dahil sa mga problema mo at nawala ka sa gawain sa Panginoon. Wala ka ngayong araw ng linggo dahil marami kang pinagdadaan ng problema, nasubok ang faith mo. Hindi ka mo magawang magtiwala na sa gitna na marami kang problema, nasa gawain ka at kasama ka ng mga kapwa mo mananampalataya, nakataas ang kamay, sumasamba at nagluluwalhati sa Diyos. Pero sa gitna noon ay marami kang needs. Sa gitna noon, ang dami mong inaalaala, problema sa tahanan, problema sa pangangailangan, problema sa marami pang bagay, may problema ka pa sa trabaho mo. May problema ka pa sa kalusugan mo, but in spite of that, you are in the church worshiping God with all your heart. Ano ang pinapakita mo doon? Pinapakita mo, ako'y nagtitiwala sa aking Diyos na buhay.
Napatunayan ngayon, kapatid, genuine pala ang faith mo. Pero paano mapapatunayan kung sa gitna ng maraming problema, hindi mo unahin ang Diyos? Hindi mo siya inuuna sa iyong buhay. Paano siya mapapatunayan? Kaya dito ipinakilala sa atin, ano ang reason kung bakit ito pong mga mananampalatayang ito ay dumaan sa katakot-takot na pagsubok at problema sa buhay. Lagi silang minimisunderstood ng mga tao. Hindi sila maintindihan ng mga tao. Yan, nakaka-relate tayo dyan. Kasi kadalasan, sinasabi natin, hindi niyo ako nauunawaan Di ba? Hindi ako naiintindihan ni nanay Hindi ako naiintindihan ni tatay. Hindi ako naunawaan ng boyfriend ko ng girlfriend ko. Hindi ako naiintindihan ng church leader ko. Hindi ako naiintindihan ng kapatid ko sa Panginoon. Nasa natin yan. Pero, yung misunderstood na binabanggit dito, hindi sa kapwa mananampalataya. Yung nagiging misunderstood ng mga Kristiyano sa mga unbeliever, sa mga pagano, sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kasi nagtataka sila, bakit hindi na sila sumasama sa kanila? Akala nila ay masama ang loob mo sa kanila, sobrang sama nila kaya hindi ka sumasama sa kanila. Nami-misunderstood. At ikalawa, tinutuya. Maaring dapat tawag sa iyo, born again. Ang tawag ay burn again. Na dapat sunugin kang uli. Yan ang biro nila. Andito na naman si burn again. Di ba? Tinutuya. At ikatlo, nakakaranas ka ng tanggihan o ng rejection. Na kung saan, kapatid, ay feeling mo, walang tumatanggap sa iyo. Feeling mo nilalayuan ka ng mga unbeliever mong classmates, kung nagtatrabaho ka, office mates, kung medyo barkada mo, dati nung close kayo, pero naging Christian ka, nilalayuan ka na ngayon. At higit sa lahat, pinipersecute ka. Pinagbibintangan ka ng kung ano-ano na wala namang katotohanan. At ang reason, sabi ni Pedro, hindi sabi ko sabi ni Pedro, kaya nakapokus tayo sa 1 Peter. Ang sabi ni Pedro, dahil dito, ano yung dito? Dahil sa mga nararanasan yung mga pagsubok at problema, kailangan nyo ay maging masaya kayo kahit sandaling panahon lang. Kasi kailangan nyo yan. Sabi niya, sinusulatan niya mga Kristiyano ng panahong yun. Kailangan nyo yan. Siguro ng mga binabasa ito ng mga Christian, kailangan namin itong mga bagay na ito. Hirap na kami. Para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith mo kay Jesus Christ. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo yan. Para mapatunayan kung gaano katotoo ang faith mo kay Lord. Amen po ba? At ang ikalawa na reason bakit dumadaan ang mga Christians according kay Peter sa iba't ibang pagsubok ay para mabigyan ng papuri, kaluwalhatian at karangalan ang mga napatunayang totoo ang kanilang pananampalataya. Pag napatunayan palang genuine ang pagtitiwala mo kay Christ, ikaw pala, kapatid, ay papupurihan. Ikaw pala ay bibigyan ng kaluwalhatian at karangalan pag dumating ang ating Panginoong Hesukristo. So may naghihintay pala na reward o award sa iyo. Saan naman mababasa yan? Sa huling portion ng verse 7. At pagkatapos, ano yung pagkatapos? Pagkatapos na mapatunayan, totoo ang iyong faith, matapos kang matest, mabibigyan kayo, sabi ni Pedro sa mga mananampalataya nung unang panahon, mabibigyan kayo ng papuri. Ibig sabihin, papupurihan kayo. Sino ang papupurihan? Hindi si Jesus Christ. Ikaw. Mabibigyan kayo ng kaluwalhatian
At mabibigyan kayo ng karangalan pag nireveal na si Jesus Christ. Ibig sabihin, pag dumating si Jesus Christ, yung pagbabalik pala ni Christ ay may kasamang pagbibigay ng reward sa mga totoo ang faith nila. Amen? Na, kahit maraming pagsubok, hindi bumibitaw, kapit tuko sa Panginoon. Amen po ba? Umaawit pa rin ang pagsamba sa Diyos. Amen? Kung manggagawa ka, dumadaan ka sa problema, hindi ang recourse mo ay mag-resign sa pagpapagamit sa Panginoon. Pag nag-resign ka, huminto ka, kasi bakit? Ang dami kong problema, kaya hindi na muna ako magiging manggagawa. Na-failed siya sa test. Pag dumating si Lord, wala siyang reward. Hindi siya paparangalan. Bakit? Because that Christian failed the test. Nabigo siya o hindi siya nakapasa sa examen na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Amen po ba, kapatid? Kaya napakalaga po na maalaman natin yung kalagayan ng unang panahon. They were mocked, they were insulted, they were rejected, they were persecuted, pero in-encourage sila ni Paul, ni Peter. At ang sabi sa kanila, una, ay para subukin ang kanilang pananampalataya kung tunay na ginto. At ikalawa ay para mabigyan ng papuri, kaluwalhatian at karangalan ang mga napatunayang totoo ang faith. Again, hindi mawala-wala sa isipan ko nung ginagawa ko ang topic na ito, yung patungkol kay Sister Luz Inobay. Yung ating sister, yun siya po, alam natin, na namatay sa cancer. Cancer sa atay. Nagpa-check up na siya eh. At hindi na nga siya makatulog. At dumadaing sa akin ng sakit. At siya dito nung Sunday morning natin. Lumapit pa sa akin doon, kinuupuan ni Pastora. Sabi niya, Pastor, sakit talaga ng ganito ko, pag-pray niyo ako. Nakakatulog ka ba? Hindi nga po ako nakakatulog eh. Yung nga pala may sasabihin ako sa inyo, gusto ko pong mag-apply na manggagawa. Saan ka mag-apply? Sa general services. Sabi ko sa kanya, ano ba kung anong ministry yan? Opo, naglilinis po ng church. Maglilinis ka? Halos, ikaw nga ay nagsasuffer na. Gusto bang magpagamit sa Panginoon? Pagkatapos nun, hindi na nga lang natuloy dahil siya po'y kinonfine na sa ospital. At hindi na siya halos, kailangan alalayan pa siya. Pero gusto niyang magpagamit. Samantalang tayo, wala ka namang sakit eh. Normal ka. Wala ka namang cancer. Pero sa pagpapagamit, sa inyo na lang yan. Di ba? Pero dito, nakita ko, pagdating ng Panginoong Yesus, matatanggap ni Sister Luz ang papuri, kaluwalhatian at karangalan. Dahil yan ay tumutukoy sa pagbabalik ni Christ. Sa pagbumalik si Christ, ang lahat ng mga namatay kay Christ, na nakay Kristo, ay bubuhayin uli. Tapos tayo mga nangabubuhay, sa araw na yun dumating si Christ, ay bigla tayong magbabago ng ating anyo. Ibig sabihin, mawawala ang katawang lupa natin at bigla na lang tayong mawawalang parang bula. Ang maiiwan ay ang mga damit, alahas, o anumang bagay na material dyan sa katawan natin. Isang iglap, isang kisap mata, bigla ka na lang kapatid, mawawala. At saan mo nila makita ang sarili mo? Ikaw kapatid ay lumilipad at nakasakay sa alapaap, sumasalubong sa Panginoon. At ang sabi rito, sa oras na na-reveal si Jesus Christ, pagkatapos mapatunayan na kayo ay tapat, totoo ang inyong pananampalataya, ay bibigyan kayo ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Wow! Ang sarap nun. Mabibigyan ka ng karangalan ng Panginoong Jesucristo. Ipagmamalaki ka ni Lord sa harapan ng mga maraming Kristiyano. At maging sa harapan ng maraming Old Testament saints, ay
pararangalan ka ng Panginoon. Ang anak kong ito ay grabe ang katapatan ng kanyang pananampalataya. Sa gitna na maraming iniintinding karamdaman, gusto pa rin niyang mag-serve sa akin. Amen po ba? So yan po. Pinakikita lamang po sa atin na talagang importante pala na makita sa atin ang katapatan ng ating faith kay Lord. Totoo ang faith mo kay Lord. Kahit wala kang pera, dadalo ka sa church. Wala kang pera. Anong gagawin mo? Di gagamitin mo yung kadilakad mo. Yung Cadillac. Diba, wala akong pera, dadalo ko sa church. Saka, anong gagawin mo? Gagamitin ko yung aking Cadillac. Cadillac, yes, kadilakad. Diba? Lalakarin lang. Para lang makadalo sa gawain. Ako na-experience ko yan. May midweek service kami. Nagkatabaho pa ako noon sa NHA. Wala talaga akong kapera-pera ni Cinco. Dahil sa NHA, ako ay manananghalian. Doon ko gagamitin yung pera. Uwian na ng hapon, may midweek service kami. Nilakad ko yun from Diliman, Quezon City hanggang dyan sa KKFI pa noon. Doon kasi yung gawaing inaatinan ko noon. Nung ako ay batang-bata pa lang sa paglilingkod sa Diyos. Nilakad ko lang yun. Para makaatid lang ako ng midweek service namin noon. Hindi pa ako pastor during that time. Pero nilalakad ko siya. Tapos, pauwi, mula dyan sa Lerma po yun Lerma Street dyan, malapit sa Moraita. Sa Lerma, papunta naman ng Santa Mesa, lakad lang din yun. Umaatin ako sa gawain, wala akong kapera-pera kasi. Pero hindi hadlang ang pera. Pag gusto mong mag-serve kay Lord, hindi hadlang ang pera. Amen? Nawa maalala ng Diyos yung faith ko na yun sa Kanya. Na genuine yung pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Aba, naglakad ka na nga, gutom na gutom ka na, pagod ka pa. Pero, hindi dahilan yun para hindi ka makaatin sa gawain sa Panginoon. Kaya ang sapatos ko nun, pudpud na pudpud yun. Sapagkat gamit na gamit ko yung Cadillac. Yung Cadillacad ko na yun. Gamit na gamit. Amen? So, diyan pa lang ay makikita na kung totoo ba ang faith natin upang mapapurihan, mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung faith mo ba ay pararangalan kaya? Pakitanong nga yung katabi mo. Tatanungin mo lang siya. Sabi mo, yung faith mo kay Lord ay paparangalan kaya pagdating niya? Yung pagtitiwala mo kay Jesus Christ ay paparangalan ba yan? Papupurihan ba yan ni Lord? Praise the Lord. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang ikatlong reason, bakit po dumadaan sa mga ganitong malaking problema ang mga early Christians during Apostle Peter's time? Kasi ang dahilan bakit sila inuusig ang mga unang mananampalataya ay dahil hindi na sila nakikisama o sumasama sa mga ginagawa ng mga unbelievers. Pag sinabing unbelievers, ito yung mga taong hindi pa kumilala kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sila po ay yung mga taong kung mamatay sila sa pagkakataong yun, hindi sila pupunta sa langit. Sila po yung mga taong hindi mo makikita sa ganitong uri ng pagtitipon. Kaya unbeliever sila. Hindi nila pininiwalaan si Jesus Christ ang tanging tagapagligtas. Meron pang co-savior pa si Jesus Christ. Pwedeng yung mother, po pwedeng yung mga alagad, yun ang kanilang mga co-saviors. Maliban kay Jesus, si Mary ay savior din nila. Si Saint Joseph ay savior din nila. Pati si Angel Michael, ginagawa nilang savior.
unbeliever ang tawag doon. Kasi kung ang tunay na believer, isa lang ang Savior sa buhay mo. Sino? Si Jesus Christ. Yung salitang Christ, meaning Savior o Messiah sa Hebrew. Amen po ba? Acts chapter 4 verse 12 ang nagsasabi, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So wala raw kaligtasan sa kanino mang pangalan. Isa lang ang pwede magligtas. Sino? Si Jesus Christ. Siya lang ang ating Savior. Sabi sa John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man can come directly to the Father except by me. Yan ang sabi ng Bible. Okay? So dito, kapatid, yun ang mga unbeliever. Hindi sumasama ang mga early Christians. Pag sinabing early Christians, mga naunang mananampalataya na nauna pa sa atin. During the biblical times, ang mga Christians ay talagang sumusunod sa Panginoon. Hindi sila nakikihalubilo sa mga ginagawa ng mga pagano o ng mga unbelieving friends, unbelieving office mate o unbelieving classmates. Saan makikita? Sa sulat din ni Pedro, sa unang Pedro 4, talatang 4, mabuting balita, Biblia. Ang sabi ni Pedro, nagtataka nga sila. Sino yung nagtataka? Itong mga unbeliever. Bakit hindi na kayo sumasama? Nagtataka raw sila. Hindi na sila sumasama, mga Kristiyano, sa kanilang magulong pamumuhay. Pag sinabing magulong pamumuhay, ito po yung maruming pamumuhay. Ito po yung namumuhay sa kasalanan. Hindi na sila sumasama. Kaya kayo, ina-address niya sa Kristiyano, kinukutiya kayo. Ano sabi ng kinukutiya? Sa Pinoy version, binabastos kayo, mga Kristiyano. Kasi, hindi na kayo sumasama sa inuman sa kanila. Hindi na kayo sumasama sa mga bingguhan. Hindi na kayo sumasama sa mga sugalan, sa mga pag-attend sa mga parties. Hindi na kayo sumasama. Kaya dahil nga, pag hindi sumasama, inaasar ka ngayon pag dumadaan ka. Nako, nariyan na naman si Burn again. Nagpaparinig sa'yo. Oh, ang sabi, binabastos sila. Kasi hindi na sumasama. Yan ang tunay na Kristiyano. Kaya inuusig. Amen? Hindi na nakikitaya. Amen po ba? Kasi, mananampalataya ka ni Kristo. Wala silang mga close na unbeliever na friend o kahit ka-office mate, ka-close friend niya, unbeliever naman. Kaya inuusig. Noong una kong work sa Makati, 1979, August 9, 1979, una ako nakapagtrabaho sa Makati. Dahil hindi pa ako nakakilala kay Lord, yung boss ko, yung aming pinaka-chief accountant, sabi sa akin, Perdi, halika, after the office hour, labas tayo. Buong opisina ng accounting department namin. Yung pala, beer house yung pupuntahan namin. Eh, hindi pa naman ako Kristiyano noon. Di siyempre, ako yung pabida doon, inuman. Kasi yun ang buhay ko dati. Mahilig ako mag-inom eh. Inom na ganyan. So, tuwan-tuwa sila sa akin. Eh, nung August 9 yan, 1979, biglang naimbitahan ako nung January 25, 1980. August, September, October, November, December, January. 5 months, nakakilala ko kay Lord. Nung tumanggap ako kay Jesus Christ sa puso ko, talagang tinanggap ko siya. Hindi alam ng Friday yun. So may pasok kami Saturday. Sa opisina Saturday, maghapon kasi manufacturing firm yung aking pinapasukan trabaho during that time. Tumayo na naman uli, mag-aalas 5 na, tumayo uli yung boss namin. Perdi! Mamam, yung mga ganun ba? Mamam, giinuman na, mga ganun, mga sign na ganyan eh. Hindi ako kumibo. Hinampas ako ng chief accountant. Oy, ba't di ka kumikibo? Sir, hindi po ako makakasama. Hindi pwede yun. Naku, nagwawala yung aking chief accountant. Hindi magiging masaya doon pag wala ka. Ayan na, persecution na. Hindi na ako sumama eh.
Ba't may nagturo ba sa akin na wag akong uminom? Narinig ko ba sa preaching yun? Hindi, wala akong naririnig na preaching na bawal ang pag-inom. Wala akong naririnig. Ang tumatanggi, yung nasa loob ko. Yung Jesus Christ na pumasok sa puso ko, siya yung tumatanggi. Kaya doon nag-umpisa ang kalbaryo ko sa pagtatrabaho ko. Nag-umpisa sa trabaho ko sa January 25, doon nag-umpisa ang Calvary sa buhay ko. Yung Calvary, paghihirap, pagdurusa. Araw-araw na lang. Pagpasok ko sa opisina, kinakabahan na ako, ano naman kaya ang palabas nitong chief accountant namin. Pagpasok ko sa office, patay lahat ang ilaw. Sabi ko, na-late na nga ako ng dating ko, 8:30, masyasermonan ako. Sabi ko, wala pang tao sa office? Patay lahat ang ilaw, sa salamin eh. Sabi ko, imposible naman. Inakato ko, may pasok naman sa ibang department, sa personal department, bukas ang ilaw. Accounting department lang ang sarado, ang ilaw. At walang tao sa labas ng accounting department kasi dati may mga nandoon, marami nag-aasikaso eh. Pagbukas po kamo ng pintong ganyan, biglang bumukas lahat ang ilaw. Lahat ng opisinahan ko, nasa una ng chief accountant, lahat nakaluhod, sabi, Hallelujah! Hallelujah! Nabigla ako doon. Sabay pinagbabato ako lahat nila ng kung ano nang dapat nilang batuhin sa akin. That's persecution. Bagong mananampalataya pa lang ako noon. New believer in Christ. Pwedeng bumigay na ako noon. Kasi hindi na ako sumasama sa kanila. Yun ang cost, yun ang bayad eh. Pag hindi ka sumama sa mga kakilala mong hindi mananampalataya, sa mga gawaing masama at gawaing magulo, yun ang simula ng Calvary sa buhay mo. Oh. Kaya ang sabi sa binasa natin, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y binabastos o kinukutya. Oh, pambabastos ang ginagawa nila sa akin. Pambabastos yun. Konting mali ko lang sa pinagagawa sa akin trial balance ng aking chief accountant. Konting mali ko lang, sinisilip agad. Samantalang dati nung araw, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, kahit may bura dyan, nakangiti lang yung boss ko. Nakangiti lang yun. Tapos sasabihin pa nun, sige, po ka muna sa table ko, ha? Punta lang ako ng CR. Pero ngayon, konting mali lang, ano na naman yan? Meron ka na namang bura na naman dyan. Bigla akong bibigwasan ng boss ko. Kalaking tao, ang laki ng katawan. Aray ko, talagang halos maiyak-iyak ako eh. Sir, wag naman po. Ganyan ba ang born again? Ayan na, binibilim na yung born again. Ganyan ba ang born again? Konti lang, binubura mong ganyan. At nilagaw pa ng snowpig, snowpig ka pa. Ganun po, sinisilip lahat. Mula ngayon, ano ka na? Hindi resign. Ang ginamit, fired ka na. Oo. Tinagal na ako sa trabaho. Ako, sir, nagmamakaawa ko, wag naman po. Tapos, dito malikod ako, pagharap ko, nahuli ko siya, tawa ng tawa sa akin. Niloloko ako eh. Yung binabastos ka, kinukutiya ka lang. Ginawa kong laruan ng boss ko na yun. Dahil hindi na ako sumasama sa kanya sa mamam. Yung pagmamamam, yung tinatawag kasi yung mga termino nung araw, mamam tayo, inuman yun eh. Ganun. Alam niyo po, mamahalin kayo ng mga barkada nyo, kaibigan nyo, kung sumasama pa rin kayo sa kanilang ginagawa. Mga classmates niyo, at may gagawing hindi maganda, sa office, meron tayong bonding. Ayan, inuman pala yun. May mga ganun. Pag hindi ka uminom, aalukin ka. Yari ka na. Pagtutuunan ka na ng pansin nila. Loko-lokohin ka na. You know, dapat malaman yung lahat. May price talaga sa paglilingkod sa Panginoon.
Ang pagkilala nyo kay Christ, may presyo yun. Mataas ang presyo. Na-experience ko po yan sa aking more than 45 years ng pagkakilala kay Jesus Christ. Kung hindi ka nakakaranas ng pag-uusig, mahal na mahal ka pa rin ng kaibigan mo, ng classmates mo, ng ka-office mates mo, na talagang nagkakasundo kayong lahat, malamang may kompromiso ka. Nakikipag-compromise na yung faith mo. Sumasang-ayon ka sa ilan sa kanila. Kung kausap mo tapos panay ang mura, matitiis mo ba yun? Naranasan ko rin yan sa mga barkada ko nung araw. Nakatira pa kami dyan sa Bigan Street. Puro murahan sila, nakakilala ako kay Lord. Siyempre, nakikiusap ako, pag-usap. Puro mura. Hindi na ako makatay, sabi ko, sandali lang, pwede ba mag-usap tayo no, walang murahan? Yan na, simula na ng persecution. Nako, si Father Ferdinand tawag sa akin. Pag-uusig na. Paglalapitan ko na sila, aalis na sila. Lumayo na sila sa akin. Kasi, hindi na ako sumasama sa pag-usapan patungkol din sa mga pagbumurahan. Ikaw, pagka hindi ka kumibo, okay lang ang pagmumurahan. Nako, akbayan ka pa niyan. Di ba? Inaakbayan ako. Panay ang sigarilyo nung kausap ko ng barkada ko, tinatanggal ko yung kamay. Bakit naman? Kasi sabi sa Bible huwag kang papahipo sa isang taong makasalanan kasi pwede sumalin ang espiritu ng kasalanan sa buhay mo. Tinatanggal ko. Nagalit. Di ba? Hindi ko naman sila iniiwasan Kaya ko sila sinasamahan para i-share ko si Jesus Christ sa kanila. Ayaw nila So, yan po kapatid. Kaya kung kayo'y nakikisama pa sa mga ginagawa ng mga unbelievers, kinukompormiso mo ang iyong pagiging Kristiyano. Kaya wala kang persecution. Ako, grabe, ang tagal ng persecution ko na na-experience na yun. Salamat sa Diyos. At ako ay nagpatuloy pa rin in spite of that. Nawalan man ako ng mga unbelieving friends, binigyan naman ako ng bago, mga Christian friends. Kaya may mga Christians din doon sa opisina namin, may mga bagong Christian, hindi lang sa department namin, sa personnel, yung iba ay sa ibang departamento. Nakakausap ko sila. Hindi sila nakakaranas ng persecution. Kasi yung pala, hindi niya pinapaalam na Christian siya. Kaya pag nagkayayaan ng inuman, sumasama yung brother. Ano yun hindi ko nababanggitin ang pangalan ng simbahan. Pero kilala yung church niya na yun. Isang born-again Christian din yun. Ano pa siya? Siya ay choir director doon. Nagkausap kami. Sabi ko, alam ba ni bossing mo na born-again ka din? Hindi ko pinapaalam sa kanila. Baka magaya ko sa iyo, sabi sa akin gano'n. Pinag-uusig ka dito. Ang dami sinasabi sa iyo masama ang lahat ng mga empleyado rito. Ginawa ko masama. Naunawaan ko naman masama sa kanila yung hindi ka sasama sa inuman. Napaka-makasalanan ko daw dahil ako sumasama sa inuman. Tapos yung boss ko pa, isa pa pinapagawa sa akin, pinapataya pa ako sa fronton dyan sa Luneta. Ito, pero bago ako umalis, ito, pumila ka doon sa fronton, itaya mo ito sa Hay-Alay. Hay-Alay? Kako, sure naman, may Bible akong dala. Tinigil ko yun. Hindi ako pumaya, kaya galo nag-init. Kaya ang sabi nga nung Christian na yon na kausap ko, ang masama mo raw ginagawa hindi ka na ngayon pumapayag sa boss mo na magpataya sa Hay-Alay. Napaka-makasalanan ko daw dahil daw hindi ko sinusunod yung boss ko para tumaya sa Hay-Alay. Yun yung baligtad. Yun ang sinasabing ikaw ay nami-misunderstood. Matindi po, kapatid. No? Kaya hindi na tayo rin nakikitaya
sa loto. Ang sumimangot, guilty. Tignan mo mukha ng katabi mo, baka, ay, pati naman luto, nabanggit pa. Di ba? Kasi kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon yun. Umaasa ka doon sa sugal na yun. Na believing na yung numero mo, pati date of birth mo, date of birth ng asawa mo, pati anak mo, tinayaan mo na lahat doon sa loto. Gawain ng mga unbelievers yan. Kasi kung wala nga unbeliever, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Okay? Ikaapat, ano ang reason kung bakit ang mga Kristiyano ay pinag-uusig, binabastos? Ayon kay Pedro, ito ay atake ni Satanas sa mga Christians. Sa 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9, maging alerto kayo at laging ready kasi parang mabangis na leon ang kalaban nyo, ang devil. Gumagala siya at naghahanap ng lalapain niya. Verse 9, labanan ninyo ang devil at palakasin ninyo ang faith nyo. Alam nyo namang pinagdadaanan din ng mga ibang Christian sa buong mundo ang mga paghihirap na na-experience nyo. So, ibig sabihin, yung persecution pala, ay ito ay si Satanas ang gumagawa. Para lang maging malinaw sa mga Christians na ang kalaban natin hindi tao. Kung inuusig ka, pinagmumurak at binabastos ka, hindi sila ang kalaban mo. May nasa likod na gumagawa nun. Eh, Antonio, bakit pinapayagan ni Lord? Nauna ko nang sinabi sa inyo, para matest ang ating faith. Subukin kung totoo ang faith mo kay Lord. Kung totoo, kasi pag nakitang hindi totoo ang faith mo, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kasi magiligtas yung faith eh. Lip service lang pala. Naniniwala ako kay Jesus Christ. Hanggang bibig lang. Pero pagdating na sa action, wala na. Hindi mo na maipakita yung pagtitiwala mo kay Jesus Christ. So, hindi pala totoo. So, kung hindi totoo ang salvation mo. Impyerno pa rin ang punta mo. Kasi, hindi totoo yung faith mo eh. Amen? Nakuha niya po? Alilaw kung hindi totoo ang faith mo, hindi totoo ang kaligtasang tinanggap mo. At kung hindi totoo ang kaligtasang tinanggap mo, hindi ka pupunta sa langit. Impyerno ka pa rin. Dahil napatunayang hindi totoo ang faith mo. At paano mapapatunayan totoo ang faith mo? Kung paano ang ginto ay dinadaan sa apoy, ganun din ang faith. Itinetest. Sa pamagitan ng mga pag-uusig, ng mga pagbabaliwala, pagre-reject sa atin, kung magpapatuloy ka pa rin ba, maglingkod kay Lord. Yung iba, tinatakwil ng pamilya. Ang dami kong ganyang nasaksihan. Usher ako sa church na yon, na doon ako na born again. Usher ang naging role ko rin. Tapos may isang misis, first time lang din, mga second time na, kinamayan ko. Sister, tuban-tuwa siya, pag akat niya ganyan. Mamaya, may dumating na owner, pulis pala, husband niya. Oh, sandali, hinabol siya, kinaladkad siya sa harapan ko. Saan ka pupunta? Aatin kasi ng gawain, kinaladkad ng husband, ginulpi sa harapan ko yung misis ng husband. At sa harapan ko, pinapili siya. Sino ang mahal mo? Yang Jesus Christ na pinaglilingkuran mo na yan o ako? Sabi niya, mahal ko si Jesus Christ. Sinuntok na naman uli ng pulis. Kala ko nga babarilin, bumunot na ng baril eh. Nakalimutan ko kung nasaan ang puso ko nung time na yun. Nawawala yung heart ko kung nasaan. Kasi sa harapan ko, bumunot ng baril. Kung ako matamaan nun, di ba? Oh. Buti hindi niya binaril. Tapos pinatawag yung aming pastor at nag-usap para magdesisyon. Sino ba ang paglilingkuran niya? Kasi tinatakwil na siya ng asawa niya. Pinili niya ang Panginoon. Tapos mayroon pang isa, yung sister naman namin, kapangalan pa ng kapatid ko, Rowena ang pangalan. Dumalo sa gawain, usher na naman ako. Pagka may persecution, lagi ako naka-assess sa usher eh.
Siguro nga, para alam ng Diyos, magpapastor ako, may kikwento ko ang patungkol sa tunay na karanasan. Mamaya may nagdadatingan, mga kalalakihan, may dalang mga 29. Mukhang mga Batangas 29, yung dala nila, talagang pantusok eh. Sabi ko, ano po yun, sir? Pumasok dito yung kapatid namin. Sino ang kapatid ninyo? Di binanggit nga ang pangalan, Rowena. Sabi na, kami sarado kandado kaming ganito. Hindi pwede yung paboborn again na yan. Papatayin namin siya. Naku, tinawag ko kaagad yung isang brother, Brad, kako, andito yung mga kapatid ng Sister Rowena. Papatayin siya dahil daw naglilingkod kay Lord. Ay di, hanggang sa nakarating sa kanya, ang ginawa pala ng mga kapatid, iniakyat sa kisame yung sister. Kasi papatayin eh. Kaya hudyat sa akin, papasukin na sila. O pinapasok, lalakad silang ganyan. Ang 29 nakasuksok lang sa jacket nilang ganyan eh. Hinahanap ng kapatid nila. Lahat na nakaupo na ganyan, sinisilip kung nandiyan. Kasi kung makita nila, wala kahit nasa church yun, sasaksakin talaga nila ang kapatid nila. Ganyan po ang persecutions eh. Tapos nung wala na, nakaalis na, saka naman yung sister, pinababa na doon sa kisame. Next Sunday, makikita mo na naman si sister, atin na naman ulit. Mga magulang naman ang dumating. Sabi sa akin, ilabas nyo yan. Alam namin, nandyan siya. Itinatakwil na namin siya bilang aming anak. Tayo lang doon sa paglilingkod kay Lord. Ang dami ko nasaksiyan, mga itinakwil at saka yung mga damit nila, tinapon sa kalsada ng kanila mga magulang dahil sila ay nananampalataya kay Jesus Christ. Lumapit sa akin yung dalawang sister natin na magkapatid, umiiyak sila. Sabi ko, bakit? Kasi po, napag-uwi po namin mula sa gawain, nagulat po kami, yung mga damit po namin, nasa kalsada na po lahat, tinapon ng nanay namin. Pinapipili kami, si Jesus Christ o sila. Naranasan nyo na ba yung ganyan? Pamimiliin ka, si Jesus o sila? Yun po yung sinasabi kong New Testament Christian sa modern day. Nasaksiyan ko ang modern day New Testament Christianity. Sa pagiging usher. Ang dami kong experience sa usher. Dati nung araw, ang pintuan namin kahoy, nagsiservice, talagang sinusuntok yung kahoy. Gusto mga pumasok nung iba, hinahanap nila yung mga labaw sila sa loob. Gugulpihin daw nila eh. Kami nakabantay. Ako, nakakapit ako doon sa pinto kasi baka mawasak. Sinisipa talaga nila kasi daming binubuksan. Buksan nyo yan. Buksan nyo yan. Kasi manggugulo sila sa church eh. Hahanapin ba naman yung nanay nila, yung kapatid nila, yung kanilang anak, magulang nila. Talagang sasaktan nila eh. Hindi pwedeng buksan. Pagka talaga ako na-assign na usher, lagi ganoon, may persecution. Kasi nga, niloob ng Diyos, maranasan ko rin personally sa buhay ko, yung persecution na yan. Kayo ba, inuusig kayo? Dahil sa paggawa nyo ng masama? Hindi ganun ang pag-uusig. May ganyan kasi nangyari, nagsusumbong. Inuusig daw siya. Kasi leader din ako doon sa church na yon. Nag-meeting muna ang board. Member ako ng board nung time na yun, doon sa church na yun. Na-promote na ako eh. Tapos ang pinag-uusapan, si sister, binugbog daw, ganyan, pinipersecute. Yun ang kwento niya. Ngayon, pinatawag siya ngayon. Sis, bakit ka binugbog? Kami naman awang-awa. Kasi po wala na akong ginagawang masama talaga. Ano ba nangyari? Kasi po, magtatapat na po ako. Pinagsaing ako ng mama ko, nasunog yung sinaing. Kaya sabi namin, talaga dapat bugbugin ka. Gutom na ang mga magulang mo at mga kapatid mo sa laman. Tapos pinagsaing ka lang, sunog pa. Hindi mo binantayan. Tingnan nyo, akala ang persecution, kahit gumawa ka ng masama, pinipersecute ka dahil kay Christ. Hindi, mali ang ginawa mo. Sabi namin, hindi ganyan ang totoong persecution. Ang totoong persecution, wala ka namang maling ginawa, pero inusig ka. Okay? Naintindihan niyo po yon? At ang makita natin dito, sa mga paghihirap, kaguluhan at pag-uusig na naranasan ng mga mananampalatayang ito,
ano ang dapat nilang gawin. Ayan. At kahit kayo, hindi man kayo nakakaranas ngayon ng pag-uusig, pero parating na yan. Takot na yun, pakatakot ka na. Ha? Hindi man kayo nakakaranas ng mga paghihirap, kaguluhan at pag-uusig na naranasan ng mga early Christians. Kung maranasan nyo yan, anong dapat nyong gawin? At maging yung mga early Christians na yan, pinayuhan sila ni Pedro. Ano ang dapat nilang gawin upang harapin, paano nila haharapin ang mga pag-uusig, ang mga kaguluhan at mga paghihirap? Meron pong sinulat dito si Apostol Pedro. Basahin natin ang unang Pedro 1:3-5. Ang sabi dito, magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon natin si Jesus Christ. Kasi sobrang naaawa siya sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay nung binuhay niya ulit si Jesus Christ galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. Kaya umasa tayong mamanahin natin yung kayamanang di nasisira, pure at di kumukupas. Nireserve yun ng Diyos sa langit para sa inyo. At dahil sa faith nyo, iningatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na ipapakita sa katapusan ng panahon. Ano ang dapat nating gawin sa pagharap sa mga pagsubok, problema at pag-uusig? Ito po ang kasagutan. Yakapin natin ang pag-asa na tinuturo ng unang Pedro 1:3-5. Yakapin mo ang pag-asa. May pag-asa sa nararanasan nating mga pagsubok, problema at pag-uusig. Yan ang mensahe ni Pedro sa mga mananampalataya nung panahong yun na dumaan sa sila'y lagi nami-misunderstood, sila'y minamak, sila po'y nire-reject, at sila'y pine-persecute. So, embrace the hope. Yakapin mo ang pag-asa. Bakit? Una, bakit mo dapat yakapin ang pag-asa? Huwag ka madi-discourage dahil sobrang naaawa ang Diyos sa atin. Yan ang sabi ng unang Pedro 1:3. Magpasalamat tayo sa Diyos at Tatay ng Panginoon natin si Jesus Christ. Bakit daw? Kasi sobrang naaawa siya sa atin. Paano pinakita ng Diyos yung kanyang sobrang pagkaawa sa atin? Nang bigyan tayo ng bagong buhay. At nung binuhay niya ulit si Jesus Christ, galing sa kamatayan. Ito ang bumubuhay sa pag-asa natin. So may pag-asa tayo dahil una, sobrang naaawa ang Diyos sa atin. Pwedeng naaawa lang. Pero sabi dito sa Bible, sobra. Naaawa si Lord. So sa kalagayan natin, tayo dumadaan sa pagsubok at problema, karamay natin ang Panginoon sa mga pinagdadaanan natin. Kaya, yumakap ka sa pag-asa. Huwag kang ma-discourage, huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat sobrang naaawa ang Diyos sa iyo. Pag sinabing awa, kapatid, sa Bible, yung salitang mercy, may kalakip na pagmamahal yan. So, sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Huwag mong iisipin na pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi ako mahal ng Diyos kasi hindi ako naintindihan ng asawa ko. Ginugulpi ako ngayon pag umaten ako sa church. Nakikipag-break na sa akin ang boyfriend ko nang malaman niya ako ay born again. Nakikipag-break na sa kanya ang girlfriend ko nang malaman niya ako ay born again. Hiniwalayan na ako ng mga classmates ko, dati close friend ko. Huwag kang kapatid mawala ng pag-asa. Sa halip, yakapin mo ang pag-asa dahil may nagmamahal sa iyo. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka man mahal ng tao, pero mahal ka ng Diyos. Amen? At ikalawa, kapatid, bakit dapat mong yakapin ang pag-asa? May mamanahin tayong kayamanan mula sa langit na hindi nasisira. Amen? Ayan ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 4. Kaya umaasa tayong mamanahin natin yung kayamanang di nasisira, pure
at di kumukupas, nireserve yun ng Diyos sa langit para sa inyo. Wow! Hallelujah! Kaya in spite na marami kang pinagdadaanang mga pagsubok at mga problema sa buhay, pwedeng pag-uusig, yakapin mo ang pag-asa. Bakit? Kasi merong kang kayamanan na mamanahin, na ang kayamanan yan ay nireserve sa iyo sa langit, at ang uri ng kayamanan ay kayamanang hindi nasisira, dalisay at di kumukupas. Hindi yan kayamanang panlupa, sapagkat ang kayamanang panlupa ay nasisira. Ang bahay at lupa maaaring masira ng lindol, nasira ng baha, dahil sa kagagawan ng mga opisyal ng DPWH at ng mga contractors na yan. Amen po ba? Nasingit pa yun, ano? nabanggit yung baha. Pag nabanggit ang baha, naalala ko di ba? Ang daming mga naging milyonaryo dahil dyan. At ang kalusugan at kagandahan, hindi yan ang kayamanang binabanggit dito ni Pedro, sapagkat ang kalusugan at kagandahan ay unti-unting kumukupas pagtanda. Sino mga dating maganda rito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng dating maganda. Ngayon kumupas na, nabawasan na. Taas ang kamay. O tumayo mga dating magaganda. Hindi na hindi na matanggap kasi yung dati, no? Hindi maarok yung dati, no? Tumayo mga magaganda. Yan, tumayo. Mga magaganda. Magsitayo. Ayan, praise God. Hallelujah. Ayan. Si Sister Juliet at si Sister Linda lang ang tumayo. Hindi, mga magaganda. Maraming magaganda rito. Tumayo mga magaganda at mga guwapo. Sige, para makita natin. Pakita ninyo. Ayan, no? Ang dami, Yang mga kagandahang yan, sabi rito, ay lilipas. Unti-unting kumukupas sa pagtanda ng tao. Kaya kasi pag nakakita ka ng isang taong may itsura, matanda na, sa tanong mo, siguro nung bata pa kayo, ganda-ganda nyo lalo. Kasi ngayon, may edad ka na, maganda ka pa rin di ba? So, ibig sabihin, nagbabago. Kaya hindi mo pwedeng yakapin bilang pag-asa ang iyong kalusugan sa ngayon at ang iyong kagandahan. Maging ang tagumpay at katanyagan, mabilis mawala kapag nagbago ang panahon. Di po ba? Ang mga tanyag nung araw, ngayon laos na. Sinong artista nung araw ang sikat at ngayon laos na? Marami. Tamang sabi ng isang kapatid, marami. So, hindi yan nagpapatuloy. Pero yung kayamanan natin na panlangit ay hindi nasisira. Ano yan? Ito, kapatid, ay ang buhay na walang hanggan. Yan po yung kayamanang inilaan sa atin, inireserve yun doon sa langit. At yan ay iyong tatanggapin. Ang tawag dyan, kapatid, ay corona. Corona ng buhay na walang hanggan. The crown of life. At yan ang iyong mana. Inheritance yan sa langit. Kaya yung mga pag-uusig na yan, baliwala yan. Sapagkat hindi kayang ikumpara sa mamanahin nating kayamanan mula sa langit na hindi nasisira, pure at di kumukupas. At ikatlo, kapatid, ang ikatlo, bakit dapat nating yakapin ang pag-asa sa halip na tayo ay ma-discourage, matalo ng mga suliranin, mga problema, pagsubok, mga pag-uusig, sapagkat may inilaan ng Diyos na kaligtasan sa atin pagdating ng katapusan ng panahon. Yung end of the age. Pag sinabing katapusan ng panahon, may kaligtasan. Sa mga dumadalo rito sa midweek service, nasa pag-aaral tayo sa tinatawag na Bible School terminology, eschatology, study of last things. At doon pinag-aaralan ang patungkol sa appearance ng Antichrist, pinag-aaralan ang tribulation period at ang second coming ng ating Panginoong Jesus. Ang tawag ay rapture. Sa pagbabalik ng Panginoon, yun yung rapture. Alam niyo, sa pagbabalik ni Lord,
Ako, personal conviction ko, ang pagbabalik ni Lord ay magaganap sa katapusan ng panahon. Doon mismo sa tinatawag na end ng 7 years tribulation period. Dahil doon sa katapusan ng tribulation period, yung bangis ng galit ng Diyos ay doon niya ibubuhos. Pero bago niya ibubuhos ang bangis ng kanyang galit sa mga tao sa mundo, kukunin niya muna ang mga taong nakitaan niya ng genuine faith. Aalisin sila sa mundo. Yun ang rapture. At sasalubong sa Panginoon sa itaas habang umuulan ng apoy dito sa mundo. Yan ba ay nasa Bible? Yes. Kung babasahin niyo po ang unang Tesalonica 1, talatang 10 hanggang 11, na ang sabi doon, tayo ililigtas ng Diyos bago ibuhos ang kanyang galit sa mundong ito. Pero yung kanyang ililigtas, may genuine faith. Totoo ang faith niya kay Lord. Hindi kunwari ang pananampalataya. Kasi yung kunwari ang pananampalataya, masipag sa gawain pag walang problema. Wala siyang nararanasang pagsubok, ang sipag niya. Kunwarian lang yun. Kasi ang totoo, masipag siya kahit dumaan sa katakot-takot na problema sa buhay. Masipag siya sa paglilingkod sa Diyos kahit walang pera. Masipag siya sa paglilingkod sa Diyos kahit hindi sila magkaunawaan ng husband niya, ng mister niya, ng mga anak niya. Masipag sa paglilingkod sa Diyos kahit nakipag-break yung girlfriend niya sa kanya o yung boyfriend niya sa kanya. Nandun pa rin siya. Genuine ang faith niya. Yun ang kukunin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya, ang sabi ni Pedro, may inilaan ang Diyos na kaligtasan sa atin pagdating ng katapusan ng panahon. Kasi ang mensahe niya dyan ay yakapin niyo ang pag-asa. Bakit? Binibigyan niya ng pag-asa ang mga early Christians. Grabe yung pinagdadaan ng pagsubok eh. Para hindi sila ma-discourage, sinare niya yung 3 bagay na yan. Huwag kayong ma-discourage na nasan yung persecution. Dahil ang Diyos ay naaawa pa rin sa inyo. Mahal pa rin kayo ng Diyos. Ikalawa, ay may kayamanang naghihintay sa inyo sa langit. Ini-reserve in heaven for you. Hindi nasisirang kayamanan yun. Yun ay ang eternal life na tatanggapin mo sa araw na yun doon. At ikatlo, may inilaan ang Diyos na kaligtasan sa atin pagdating ng katapusan ng panahon. Malapit na pong dumating ang Panginoong Jesucristo. Amen? Malapit na siyang dumating. Kaya kung dumating siya, sana masumpungan niyang totoo ang faith mo sa Kanya. Amen? Kahit ang iyong best friend, huminto na, ang best friend mo sa church, nawala na sa gawain, magpapatuloy ka pa rin. Dahil hindi nakakapit ang faith mo doon sa best friend mo. Nakakapit ang faith mo kay Lord. Kasi may ibang ganyan, di ba? Dahil hindi ko nakasama rito yung best friend ko rito sa church. Wala na, nagtumalikod na, ayoko na rin umatin. Hindi na ako maglilingkod kay Lord. Mali yun. Amen? Dapat yumakap ka sa Panginoon, sa pag-asa. Amen po ba? Kaya biyaya ho ng Diyos. Lahat ng iyan, kapatid, ay biyaya ng Diyos sa atin. Grabe yung awa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Buti na lang po kami iniligtas ng Panginoon. Hindi sana kami nakatayo dito ni Pastora Isbel. At maaaring, di namin alam kung sumakabilang buhay na kami kahapon. Kasama si Rachel. Kasi, itong pag-asa talaga na nakita ko yung sobrang awa ng Diyos sa amin. Dahil pauwi na kami, galing sa mission natin sa Batangas. Bumabagtas ako ng Star Tollway. Doon sa Star Tollway, ginagawa ang kalsada. Kaya, hinati sa dalawa. Merong isang masikip lang, tapos may mga inilagay lang na kulay yellow na orange ata, na ang tawag doon ay, may tawag doon eh. O yung orange na ano, hindi gawa sa bato, hindi sa plastic eh.
Tapos doon naman kabila, nagdesisyon, ano kaya ako dyan, saan kayo dadaan? Napili ko, dito na lang din ako dadaan sa mas makipot na ito. Yung pala sa dadaanan ko na yun, masisilo pala ako ng mga sarasalubog na mga ilaw sa kabila, ng mga naka-pull lights sila, yung headlights nila, talaga naka-pull. Wala na akong makita sa dinadaanan ko. Biglang lumagabog yung sasakyan, tumama ako sa gilid nung bato. Pero napaandar ko pa rin siya. Hindi ko alam, yung pala, nakiskis na pala yung gulong. Sumabog na pala yung gulong. Nagpapaandar pala ako ng sasakyan. Wala nang gulong yung right side ko na sa unahan na gulong. Tumatakbo pa siya, wala na pala, hindi na gumagana. Pumutok na siya. Ang bilis-bilis ang takbo ko. Nasa 100, Muna okay pa, mamaya-maya, bigla po kamong, ang pinagtataka namin ni Pastor Isbel, kasi nasa unahan siya ng sasakyan. Bakit umaandar pa rin siya? Hindi dahil naman. Kundi bakit umaalog-alog? At saka parang lubak? Ang ganda naman ng kalsada. Kaya sabi nga niya, sweetheart, bakit parang lubak na lubak ang pinagdadaanan natin? Pag-iwang-giwang kaming ganun. Ang ganda naman ng kalsada. Kumanan ako, lalong gumaganon. Yung pala, wala na palang gulong yung man tawag doon? Yung bilog na yun na kumakape sa gulong? Yun na lang pala yung tumatakbo, kaya sumikaw siya. Ilagay mo agad sa kanan. Alam niyo po, pagka pala wala ng gulong sa unahan, pwede pong tumuob ang bibilis ng mga sasakyang kasabayan ko. Hindi naman ako makakanan dahil may truck, ang bilis-bilis sa kanan ko. Hindi ako lalakpas o hindi. Nung makita kong hindi lalakpas, saka ako kumanan. Kaya nung pinara ko, nakita ko, wasak po yung gulong. Wasak yung gulong. Miracle ng Panginoon yun. Kung hindi po yun hinawakan ng Diyos, tumaob po yun. Kasi wala na siyang gulong sa unahan Sa parte po ng... Pero tumatakbong diretso, kaya lang, umaalog para kami nasa buwan, may mga lubak-lubak. At gumagano na yung sasakyan. Ako, ano nangyayari dito? Yun po yun. Tapos nakita ko, yung pala pagka pala ganun, pwede pong, kasi wala na siyang gulong sa unahan, lalo na sa right side. Magra-right side siyang ganun. Sa bilis niya, pwede pong inikot-ikot at maaksidente po kami. Biyaya ho ng Diyos, kami ay nabuhay. Iningatan kami. Yun dahil sa sobrang naawa ang Diyos sa amin. Kaya yumakap ako sa pag-asang yun dahil naawain ang Diyos. Nung pinarada namin, highway yan, wala naman dumadaang tao. Wala puro mga mabibilis sa mga sasakyan. 6:45 ng gabi. Nakatayo kami doon. Buti na lang meron tayong, anong tawag doon? Yung early warning device. Yun ang pinalagay namin para hindi kami babangga nung sinamang, tumawag ako sa insurance, hindi raw po pwedeng itowing yung sasakyan. Kasi hindi sila pwede makapasok sa highway. Meron daw talaga nagtotowing. Nung kausap ko, mamaya-maya, bigla may dumating na towing. At ang sabi nung mama, hindi naman talaga ito yung way namin baka daw parang panaakay silang doon dumaan. Yung pala, ang tawag ko sa dalawang mama niyon, dalawang anghel, pinadala ng Panginoon. At lalo na yung sinabi niyang, may extra gulong po ba kayo? Nga pala, hindi nga pala ipatutowing kasi may gulong, papalitan na lang ng gulong. Buti na lang may reserve na gulong tayo at sila po ang nag-ayos nung pong sasakyan. Kaya naiuwi po natin dito ang sasakyan na maayos yan. Amen? Pero grabe po yung pagkawasak. Kanina, kapag-post pala yung anak ko, yung sa Facebook, kung makita niyo yung gulong po, ay sira. Yung Facebook ni Pastor Jace. No? Kaya pala nung dumating anak ko, niyakap ako, umiiyak. Sabi ko, anak, bakit? Nalaman pala niya yung nangyari. Sabi niya, pa, siguro ngayon, maaaring wala na akong tatay, tsaka nanay. Kung hindi kayo hinawakan ng Panginoon. Sabi ko, anak, yan ay sobrang awa ng Diyos lamang sa atin. Amen? Kaya kami ay sa awa ng Diyos, buhay ngayon at nag-speak pa sa communion ang misis ko at ako naman ay nakapag-preach patungkol pa sa pag-asa. Amen? Purihin ang Panginoon. Lahat ng yan ay dahil sa sobrang kaawaan lamang ng Diyos. Kasi kung maaari,
kung ano yun, talagang kami hinawakan ng Diyos, isang napakalaking trahedya po yun. Dahil pagka gumulong ang sasakyan namin, ang daming truck nasubusin nila, ang bibilis Maraming mabagga pa yung truck. Hindi namin alam kung mabubuhay pa kami, pero purihin ang Panginoon. Sobrang awa ng Diyos sa atin. Kaya kung yung mga nais makakita nung uri ng gulong ng sasakyan po, buksan niyo po mamaya yung Facebook account ni Pastor Jace. Pinost po niya dun. Kasi kinuha na namin ng picture Kaya grace lang din. Tumayo tayong lahat. Umaasa tayo sa awa at biyaya ng Diyos. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo namula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, talay nito'y galak. Mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Abba Father, maraming pong salamat sa iyo pong pagmamahal sa amin. Sa gitna ng mga pinagdadaanang pagsubok, inikayat mo kaming yakapin namin ang pag-asa. Knowing na ikaw ay ang Diyos na sobrang maawain sa iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na sobra kong magmahal. Salamat po, Abba Father, sa iyong mga salitang ito, na nawa ay lagi naming maalala tuwing kami ay damadaan sa mga iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Lagi naming aalalahanin ang pagiging sobrang maawain at mapagmahal po ninyo, Diyos. Salamat po. At wag din namin kalilimutan yun pong kayamanang sa langit na di kumukupas, di nagbabago, pure, sapagkat ito ang inilaan mo sa iyong mga anak na may totoong pagtitiwala sa iyo. Maraming pong salamat sapagkat niyayakap namin ang pag-asa dahil pagdating ng huling panahon ay ililigtas mo kami sa pagbubuhos ng bangis ng iyong galit sa mundo sa mga taong makasalanan. Kami aalisin mo sa mundong ibabaw upang sumaiyo magpakailanman. Salamat po, O Diyos, at dalangin ko nga po sa iyo yung patotoo na aking naibahagi, na hinawakan mo po, Panginoon, yun pong sasakyan ng expander, sapagkat kami nga galing sa iyong gawain na nagmisyon sa Batangas. Pero hindi mo kami binigo, Panginoon. Umaalalay ka, tinutulungan mo kami. Salamat po sa second life naming mag-asawa at kami buhay sapagkat may mission ka pa sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang lahat-lahat. Sa iyo mapagpalang kamay, basbasan, pagpalain mo po ang bawat kapatiran ko na narito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.